Good morning in Christ, everyone, and have a blessed day. Our scripture reading for today is from the book of Philippians, chapter 4, verses 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Amen. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa bawat sitwasyon sa pamamagitan ng panalangin at pakiusap na may pagpasasalamat ay iharap ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen. Ang passage po natin ngayon ay, ang sabi ng Panginoon, huwag tayong mag-alala sa anumang bagay dahil kung tayo ay tinatanggap natin si Jesus sa ating buhay at kung tinatanggap natin na we are a child of God, dapat lang natin na huwag tayong mag-alala sa anumang mga bagay-bagay na darating sa buhay natin. Kahit ito man ay problema, ito man ay kasaganahan, whatever comes in our way, hindi dapat tayo ay nababahala dahil ang dapat lang natin gawin ay pasalamatan natin ng Diyos. Dahil kapag tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon, naririnig din tayo. At lahat, kung tayo ay naniniwala rin na tayo ay anak ng Diyos, lahat ng ating kahilingan na ibubulong sa Panginoon ay Kanya itong gagawin. Kapag hindi naman para sa atin at hindi makakabuti sa atin, ay hindi naman ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya wag nating sisisihin or wag nating kukwestiyonin ang kakayahan ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon kung ano ang mga kailangan natin sa araw-araw. Katulad ko, dahil nga ako ay dumaan sa napakalaking pagsubok na ako ay advanced lung cancer, stage 4 survivor, ang ginawa ko lang ay pinaniwalaan ko lang ang covenant na ako ay anak ng Diyos. At nang dahil sa paniniwala ko na ako ay anak ng Diyos at pinagkatiwala ko ang lahat sa Kanya, sinurrender ko ang lahat sa Kanya, sa ating Panginoon, dahil sa ang ating Ama ay ako ay gumaling dahil ang hiniling ko sa Panginoon ay ako ay Kanyang pagalingin at ako ay Kanyang patawarin sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan at muli ko siyang tinanggap sa aking puso. At ako ay nagpapasalamat din dahil natagpuan ko ang totoong gospel sa Yewon Church. Mula nang ako ay matanggap ko ang totoong gospel ay patuloy na akong sumama sa simbahan nila dahil doon ko naririnig ang mga totoong gospel na yun ang kailangan nating lahat. Yun ang gusto natin, yun ang gusto ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, hindi tayo ang mapasaya, kundi mapasaya natin siya. Paano natin siya mapapasaya? Dapat natin tayong communicate sa Kanya. Let us connect everything to prayer. Dahil kapag tayo ay nagdarasal, tayo ay naririnig ng Panginoon. Tayo ay kumukunik sa Diyos. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Na tayo ay makipag-usap sa Kanya, i-connect natin in everything to prayer, anuman ang mga pinagdadaanan natin. Ito man ay ating kasayahan, problema, or biyaya na
tinatanggap natin, ini-enjoy natin ay pasalamatan natin ng Panginoon dahil anuman ang meron tayo ngayon na ini-enjoy sa lupa ay ito ay ating hiram lamang sa Panginoon dahil lahat ng bagay dito sa lupa ay kanyang pag-aari, kaya dapat lang natin siyang pasalamatan sa lahat ng nai-enjoy natin kung anuman meron tayo ngayon. Huwag tayong maging madamot at lagi lang nating iisipin na ang pinaglilingkuran natin ay ang ating Ama, ang ating tatay. Kung naniniwala tayo, talagang tayo ay anak ng Diyos, ang tatay natin ay si Jesucristo. Dahil tayo ay mga anak niya, dapat tayo ay sumunod sa lahat ng kanyang kagustuhan. Dahil ang kagustuhan ng mga ama para sa atin ay mapabuti tayo, hindi tayo mapasama. Dahil mahal tayo ng Panginoon, dahil tayo ay kanyang mga anak. Kaya huwag nating iisipin na tayo ay pinaparusahan ng Panginoon kung ano man ang dumadating sa atin na karamdaman or pagsubok or financial problem, ay lahat ng ito ay may kasagutan. At kung tayo ay naniniwala na Jesus is the Christ, the Son of the Living God, and the solutions to all our problems and illnesses, ay dapat nating panindigan ito dahil ito lang ang totoong makakapagligtas sa atin at ito lang ang totoong makakasagot sa lahat ng ating kailangan at sa lahat ng ating siya ang tunay na kaligayahan ng ating buhay. Na anuman ang mangyari, gumaling man tayo o hindi, yumaman man tayo o hindi, ang importante nasa Panginoon tayo, nasa Diyos tayo. Importante ang espiritu natin ay nasa Panginoon. And I pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.